Welcome back po sa ating channel. This is Fran TV and nandito tayo ngayon sa Southwood City sa Binyan. Kakatapos natin magpapawis. Gawan lang natin ng maiksing video to dahil matagal na akong hindi nakagawa ng video tungkol dito sa ating Monoshock. And so, gawan lang natin ng mabilisang review. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe lang po kayo and i-hit yung notification bell dyan sa baba para update kayo sa mga bagong videos na gagawin natin. Alright, so let's go. Bali, itong Kawasaki Fury natin guys is almost, kung hindi ako nagkakamali, 11 years. Tama, 11 years na, 2014. 11 years. So, okay pa rin siya, goods na goods, stock pa rin yung makina, hindi pa rin nabubuksan. And marami na lang pinalitan mga ganito, mga accessories. Flarings intact pa rin. Goods pa rin. Yung mags niya ay yung ito, yung mga rim set niya stock pa rin yan. So medyo palitan na lang yung mga rayos, no. Ang unang nasira dito guys is yung monoshock natin, no. Yun, doon ako na problema talaga, no. Kung sino yung mga naka Fury dyan, ayan, alam ko naging problema nyo rin yun. So napakahirap pong humanap ng monoshock na kaparehas nung original na monoshock na itong Fury new breed. Hindi po kasukat yung shock ng classic at saka yung new breed, hindi sila magkasukat. So medyo mababa yung sa new breed. Sa madalit sabi, nasira agad. So pagkabili natin nito, siguro mga wala pang 3 taon nasira na yung monoshock natin. So doon ako nahirapan and papalit-palit ako. Hirap maghanap sa mga shop, walang available. And meron sa Kawasaki, mag-order ka talaga online and matagal naman dumating. And ang isa pa doon is medyo may kamahalan. Syempre original yun at saka Kawasaki. So ayun, naghahanap ako ng alternative na medyo hindi mabigat sa bulsa, na okay pa rin naman, no? Kaya lang ang nabibili ko madalas is yung mahaba, yung swak sa classic pa rin. So ang nagiging tendency niya is etong gulong lumalapat doon, kahit naka center stand lalapat pa rin doon, no? Tulad nga nung sa una kong video, ganyan yung problema. And after so many years, ilang taon yon, so until nakita natin yung Motaro na brand ng monoshock, yun, swak na swak yun sa sa Fury guys. So bali ang swak na size nga pala ng bibili nyo is at 230mm. Yan. So ito yung nabili natin and almost mag 3 years na yata, hindi ako nagkakamali, no? And ngayon ko pa lang siya gagawa ng review. So ayan, siguro sulit na yan para gawa natin ng review. Ayan, so ayun, kwento ko sa inyo, no? So ngayon, magta-3 taon na tong shock natin, pero intact pa rin. And okay pa rin yung mga bossing niya, no? Yung mga goma, hindi siya lumuluwag. Hindi katulad ng mga nabili ko na una, na although mahaba talaga, no, hindi pa rin ganun kaganda yung quality and madaling lumuwag yung mga ganon. So madaling umalog. So ang tendency kapag maalog po yun, medyo nagwiwigil yung ating gulong, lalo na kapag nadadaan tayo sa mga ganyan linya, o sa mga lubak, medyo maganon, hindi maganda. So nakakadelikado pa rin syempre, no, lalo pag mabilis yung takbo mo. And ayun, isa ko napansin dito is napakatibay, no? So Motaro, baka naman baka naman may iba pang kulay dyan. Ay, no? Sana mabigyan tayo ni Motaro ng isa pang shock. Sa kaya makakahanap pa ulit, no? Tinry ko ulit sa online, hindi ko na yung shop na binilang ko. So baka sa iba maghanap pa tayo, no? Basta Motaro and 230mm. Yan, tandaan nyo yun guys. Yun yung kasukat ng Kawasaki Fury new breed na monoshock. Okay. So goods na goods pa rin. Maganda pa rin yung play. Although hindi lang siya ganun kalambot pagka mag-isa ka lang. Pag may angkas yan, nagpi-play talaga siya ganyan. Pero pagka solo mo lang, hindi ganun kalambot yung Motaro. Pero ay nga, it serves its purpose naman. So bali ang purpose ko lang naman ay makahanap ng kasukat, dahil
nagsawa na ako doon sa ano. Napakahirap nung mataas yung shock guys. Pag nagsa side stand kayo, yan halos matumba na yung motor. At pag naka center stand naman, delikado din, kakagumulong na kasi talagang nakasayad yung gulong doon. So ayun, yun lang yung review ko dito sa Motaro na to. Goods na goods pa rin, and hanggang ngayon nagagamit ko pa rin. Yun pa rin yung nakakabit, and yan, siguro tatagal pa to, no? Okay pa rin, ha? Tingnan nyo. Oh, walang alog, oh. Diba? And ayan, medyo madumi lang yung motor natin ngayon, no? Kinakalawang na dito. Kailangan ko na rin pinturahan to. Ito, ang dami ko ng ano, kailangan ayusin dito sa motor na to. So pero importante, okay pa rin tong shock. Alright, so yun lang yung ano. Kung may comment kayo or may tanong kayo tungkol dito sa shock na to, comment nyo lang sa baba and try natin sagutin kagad. Alright, so ayun lang. So mabilisan lang to guys, and kailangan na nating umuwi dahil tanghali na, no? Ayan, makaumulan na naman. Napaganda ng araw kanina, kaya lang parang lumidilim. Alright, so hanggang dito na lang to guys. Thank you for watching. God bless. Bye bye.